Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila, Tong-Its. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Pag-usapan natin itong mga delulu. Ayan po mga DDS, mga delulu mga delusional mga kababayan. Ano ay ibig sabihin ng delulu? Ito, diretso na muna tayo. Dapat maintindihan natin ano ba yung delulu. Baka naman may narinig kayo mga delulu, hindi nyo naintindihan. Ito, yung delulu po kasi ay slang term for delusional. Wala naman daw itong direct Tagalog translation. Pero, it can be expressed using phrases like, medyo nababaliw. Ayan po, yung mga delulu, medyo nababaliw. O may topak. O labis ang pangarap. Pero pinakamagandang gamitin yung medyo nababaliw. Ito po kasi mga DDS, mga kababayan, ay bilib na bilib po dito sa kanilang sinasabing Gen Z leader na si Kiko Barsaga. Ito, meron pong isang didilis, sabi niya, Kiko was incredibly eloquent last night. Confident, composed, and sharp. Sabi nung didilis na dilulo. You could feel the weight of every word as he spoke against corruption. He doesn't shout to be heard. He speaks with reason and conviction. It's rare to see someone that young lead with such moral clarity and courage. Ayan po ang sabi ng isang delulong DDS tungkol po kay Kiko Barsaga. Ito po si Kiko Barsaga mga kababayan, nung nandun po siya sa Raha Sulaiman, ay pinapagsalita po siya. Binibigay po sa kanya yung mic para mag-speech. Pero ang sabi lang po niya, meow meow. At nagpalusot, ang sabi niya, kararating niya lang daw at medyo magpapahinga muna. So hindi po siya nagsalita. Kahit naman dito sa hindi naman siya nagsalita sa mga speech, wala naman siyang speech Ang gusto niya lang interview. Tapos selfie. Tapos interview ng media. Kaya alam niyo, sa totoo lang kayo mga DDS, yung mga delulu, mga nadelulong DDS, goyo lang kayo ni Kiko Barsaga Nagamit lang kayo. Gusto lang talaga niyang sumikat. Gusto niya talagang makilala. Kasi doon mismo sa lugar yung sa Dasmariñas, hindi naman siya masyadong pinapansin doon Kaya dito siya nagpapasikat sa Maynila. Dito po sa Metro Manila. At tuwan-tuwa naman yung mga delulu. Bilib na bilib. Napaka-eloquent daw, napaka-confident, napaka-composed at napaka-sharp daw ni Kiko Barsaga. Wala naman siyang sinabi. Yung interview, may sinabi niya na paulit-ulit lang naman sinasabi niya, laban kami sa korupsyon, pananagutin namin ang mga korap. Wala naman siya sinabing bago Paulit-ulit lang naman sinasabi niya Tapos, eloquent last night daw. Pansinin niyo yung sinabi niya nung mga nakaraang araw hanggang nung October 12 na rally nila diyan sa Makati. Wala namang pagbabago paulit-ulit lang So ito mga delulu, itong mga ano sabi doon sa delulu? Medyo nababaliw. Yung medyo nababaliw, may topak na mga delulu, na mga DDS, bilib na bilib. Dito kay Kiko Barsaga. Ito pa mga kababayan, meron pang isang delulu. Delulu rin to. Si Trixie Cruz Angeles. At sabi niya, yung protesta raw ng October 12 ay tagumpay. Tagumpay daw. At although konti daw, konti talaga. At bilib na bilib siya doon sa mga nagsalita daw doon sa kanilang rally. Ito, pakinggan natin si delulu. Sabi ni Maharlika, Zoraida raw to Si Maharlika mismo nagsabi, si Zoraida raw ito. So pakinggan natin itong si delulu Zoraida. Sabi ni Maharlika yun hindi ako Hindi po ganyang kadami yung umattend, pero mas madami kaysa dun sa last rallies. And ang maganda niyan is sobrang ganado din yung mga pumunta. Kudos to our super seniors. Kudos dun sa mga bata na nakapaglakad pa. That's 7 kilometers from Raha Sulaiman to Dasmariñas Gate. Biruin nyo? Pinaglakad nyo ng 7 kilometers?
Si Kiko Barsaga nakasasakyan eh. Kasi late na dumating. Pagkadating, nagpa-interview, pagkatapos ng konting selfie, nagpa-interview, tapos nilayasan na lang kayo. Hindi kinawawa lang yung mga ibang mga kasamahan nyo. 7 kilometers pala nilakad ng mga dilulo. ng mga DDS. Hindi na kayo naawa, kaninang umaga pa yan. So naagoyo itong mga yung mga umaga pa nandyan. Magkano lang ba yung budget ninyo? Tapos biruin mo, pinaglakad pala kayo ng 7 kilometro. Aba, nakakapagod yun. Kung umaga pa kayo dyan, gabi, hinintay nyo yung inyong si Kiko Barsaga na dumating gabi na, late na. O bakit na late? Siguro naglaro ng computer games. Kasi kaya daw siya na late dun sa hearing niya dun sa ethics committee kasi nga, puyat siya, busy siya. Nung tinanong, ano po ba ginawa ninyo? Naglaro ako ng computer games. Tingnan ninyo. So dumating siya, pagkatapos ng konti selfie, konti interview, umalis na, nilayasan kayo, tapos kayo naglakad 7 kilometro. Di ba? So, binubudol na kayo, tuwan-tawa pa kayo mga DDS kayo. Mag-isip-isip naman kayo. Bilib daw si Trixie Cruz Angeles dun sa mga naglakad ng 7 kilometro. Kawawa naman pala kayo dyan. Sabi, we are so proud of you. Tapos yung mga katulad, ngayon ko lang nakita publicly magsalita si Madam Amor. Holy cow, kagaling naman ng babaeng yun, si Sir Park, ang batang-bata pa pero matatas. Itong Mark na sinasabi ni Trixie Cruz Angeles, ito ata si Boy Lighter Si Kuya Mark. Yan yung tinatawag nilang Kuya Mark. Ayan pa yung si Boy Lighter, yung dala nyo naman inyong mga lighter! Lulusob tayo sa Malacanang! Ayun po, kaya tinawag siyang Boy Lighter, yung mga nagtatanong Mamaya makikita ninyo, may papakita akong video at para makilala nyo kung sino si Boy Lighter kasi marami nagtatanong doon sa comment section. Sir, sino si Boy Lighter? Ayan, makikita nyo. Ayan ata yung Mark na sinasabi na napakagaling daw magsalita. Hindi wala naman ako narinig doon sa Mark na yun Wala akong narinig doon kay Boy Lighter Puro mura. Pinagmumura niya si Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga dapat yan, sa tingin ko dapat masampulan Takot naman mahuli, takot naman makakulong. Pero ang tatapang, nagsasalita. Mamaya may pakikita ako sa inyong video. Tingnan ninyo. Panay dakdak, panay mura kung ano sinasabi sa Presidente, pero pag pinag-usapan na yung kulungan, medyo umaatras na ang mga loko. Patuloy muna natin si Trixie Cruz Angeles. Very articulate. And it's very articulate. Articulate, grabe. Talagang maririnig mo yung mura ay talagang solid na solid. Talagang malutong na malutong kung magmura. Talagang articulate. Articulate magmura. A joy and a pleasure to hear them speak because these are this is a generation of speakers and all languages of the different generations and ages of Filipinos were represented last night. Ewan ko dito kay Trixie Cruz Angeles. Abogado yan, mga kababayan. Abogado. Pero sinasabi niya, believe siya doon sa mga nagsalita na isa nga yung si Boy Lighter nang sinabi puro mura Adik ang presidente, bangag ang presidente, kung ano-ano pang mga mura, panlalait ang sinasabi. Tapos, eto, abogado, bilib na bilib daw siya doon sa mga nagsalita. Ibang klase ito. Kakaibang abogado ito. I'm so proud of everybody who was there and so proud of all of the people na sumubaybay dun, by live. Ang daming vloggers, ang daming nakapag-live nun. And I knew. Daming vloggers, daming kumita. Kaya lang naman sila nandun para mag-vlog Hindi naman talaga sila sumusuporta Para lang sa para magkapera. For the views lang naman yung iba dyan Di ba? Mas marami pa yung vloggers kaysa doon sa mga rallyista I knew at that moment, sabi ko, mahihirapan silang i-challenge ito. Mahihirapan yung mga taga-kabilang bakod na sabihin na nilangaw. Tapos mahihirapan silang magsinungaling. Anong mahihirapan? Mismo GMA nagsabi. 100 lang ata kayo. Pagkatapos ng umulan, 50 yung natira. Anong mahirap i-challenge doon? Mismo GMA nagsabi. May balita.
na halos 50 piraso lang ang naiwan pagkatapos umulan, tapos iniwan na kayo ni Kiko Barsaga. Tulongges talaga to si Trixie Cruz Angeles na to eh. Tungkol dito sa ating nagawa kagabi. And I am so proud of everybody who went, everybody who sacrificed, everybody who was there to show their rage at what the government has been doing to us. Okay, so yan po yung sabi ni Trixie Cruz Angeles. Proud daw siya dun sa mga umattend dyan po sa rally nila noong October 12. Sa totoo lang, sinasabihan kayong mga tanga ni Nino Barsaga eh. Sabi mismo ni Nino Barsaga mga tanga, mga bobo. Anong ginawa nyo dyan? Ang tagal-tagal nyo, umaga hanggang gabi, inabot kayo madaling araw, kinabukasan, ang presidente pa rin, si Pangulong Bongbong Marcos. May sinasabi kayong people power. Ano nangyari? May nangyari ba? Napagod lang kayo, pinuyat nyo lang mga sarili ninyo, pati mga pulis, pinagod ninyo. Imbis na yung mga pulis hindi nag-overtime, di nagbayad pa tayo ng sobra. Siyempre, mag-overtime yun, saan ba manggagaling ang sweldo nila? Doon sa sa kaban ng bayan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na kayo nakakatulong, dagdag pa kayo sa problema. At sasabihin ngayon ni attorney to believe daw siya doon sa mga mga nagsalita doon, yung mga speaker, at katulad na itong delulong ito. Ito mga kababayan, bahala na kayo magbasa kung sino yan. Na talagang eloquent, confident, composed, and sharp, at magaling daw talaga itong si Kiko Barsaga. Ano ba masasabi natin mga kababayan? Tingnan ninyo. Yung mga reactions mga kababayan, 15,000. 15,000 ang nag-react dito po sa post. Tingnan nyo nga, panay laughing emoji. Ibig sabihin, pinagtawanan lang kayo, ginawa kayong katatawanan. Nakakatawa kayo. 15,000? Pinagtawanan lang kayo? Sasabihin ninyo talaga napakagaling. Nako, sabi nga ni Nino Barsaga kung kilala nyo ito, kung kilala nyo lang ito, at kayo'y kamag-anak, nako, hindi kayo bibilib dito. Sabi mismo ni Nino Barsaga. Kaya huwag kayong mga delulo. Mga delulo kasi itong mga to Eto mga kababayan, papakita ko na sa inyo si Boy Lighter. Ito po yung rally po nila no October 12. Sindikato, ang gobyerno ngayon, sindikato. Yan, sindikato na gago. Ayan po siya, ayan po yung pinagmamalaki ni ng mga delulo. Napakagaling daw ng speaker at batang-bata pa. Tingnan, batang-bata pa, bastos na. Pakinggan ninyo Bobo pa, tanga pa, adik pa. Ulitin natin. Ngayon, sindikato, ang gobyerno ngayon, sindikato. Yan, sindikato na gago pa. Bobo pa, tanga pa, adik pa. San ka pa? Bangag pa. Kumpleto. Ayan ayan po si Boy Lighter. Sa mga hindi nakakilala, ayan po si Boy Lighter. Si Bongbong Marcos, adik, bangag. Tapos yung advisor niya, patay. Pag nahihirapan daw siya sa mga problema. Tingnan niyo sa paligid ilang piraso lang itong mga mga bugok na ito. Sabi ni Trixie Cruz Angeles, napakarami raw. Tingnan niyo nga ilang piraso lang sila lang. Tapos sasabihin, marami raw. Sa Pilipinas, kung paano resolbahin, iatawagan niya ang tatay niya, humihingi siya ng advice. So yan po ay tama ng isang adik na Pangulo. Ano kasi San Miguel? Yan. Nag-uumpisa na ang energy ng Makata. Sana hindi ako makulong kasi bukas pala yung pangalawa kong investigasyon. Aray ko sa CIDG. Pag maliit na mamamayan, so sana darating kagad. Pero huwag din akong padala ulit sa pila kasi takot na ako. Tapang-tapang mo magsalita, takot ka pala. Ano-ano nga sinasabi mo pag ito, kumalat tong video na to, makarating to sa NBI, malamang talaga ikukulong ka. Ang ingay mo ngayon kung ano-ano sinasabi mo, pero kulong later. Ayan po si Boy Lighter, mga kababayan. Takot pala makakulong itong tulonggis na to pakayabang-yabang. Yun, bahay pala ni ate, bahay ni ate pala yun. Mga kababayan, kahit anong kulay, magkaisa tayo bilang mga Pilipino. Gawin nating makulay ang laban natin sa korupsyon. Kahit anong kulay, galit sa korupsyon. Naraw, gulay.
Kahit anong gulay. Laban sa korupsyon. Nabubulol na sila kakasigaw eh. Yun yung papatunayan natin. Kung ang kulay mo ay hindi galit sa korupsyon at may exemption, huwag kang maging proud sa kulay na yan. Pulis mo yung pagtatanggol yung mga kawataan! Ay! Teka, sino to? Si Kuya Jack. Kuya Jack Arngota. Tama ba? Arngota ba? sabi ni Ngongo, mauna ka makulong eh. Si Jack Arngota to. Andyan si Jack Arngota kasama po ng mga burateros. Ano sabi? Ayan ko. Hindi na malinaw yung salita. Putol-putol pa. Ano ba yan? Mr. Jack Arngota? Investigasyon. Sama ka na, boss na! Mauna ka na daw makulong. Kaya sila pumunta dyan para mag-vlog. Hindi para manawagan ng kung ano magsalita ng mga pagmumura o paninira sa gobyerno. Kaya sila nandyan para mag-vlog lang. Para may views. Ngayon, kung ikaw magmura ka na magmura, sabi ni Arngota ba yun? Mauna ka na makulong. Wala silang pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Yan, nandito na ako. Ayan. Yan po mga kababayan. So, ayan po si Boy Lighter. Napakatapang. Takot pala makulong. Takot daw makulong si Boy Lighter, sabi ni Ngongo. Mauna ka na makulong. mga DDS talaga nakakatawa eh, no? Mga delulu eh. Mga delusional. Ano sabi uli? Ibig sabihin ng delulu? Medyo nababaliw, may topak, labis ang pangarap. Sa totoo lang, ayun nga sila eh. People power. Iilang piraso. Tapos sabi ni Kiko Marsaga, kinabukasan daw ay kinakailangan na magdeklara ng martial law ni Marcos. Dahil daw talagang dadami daw sila. Tapos wala naman pala. Walang ya. Kiloko lang kayo ni Kiko Barsaga, ni Kong Miao Miao eh. Tapos ito, nagsisigaw. Takot ka pala makulong. Ano ba yan? Pare-parehas kayo. Mga delulo. Pati si Trixie Cruz Angeles, delulo rin. Pati ito nga, yung nag-post ng ito. Sino man tong tulonggis na to, delulo rin. Wala talaga. Wala kayong maasahan talaga dito sa mga didilis na ito. Lalong-lalo na rito kay Boy Lighter, napakayabang. Takot naman pala makulong. Ay, nako. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.